So yun na nga, pag uwi ko kinabukasan, Saturday, sabi ni Mikey, gamitin ko na lang yung sasakyan kasi may bibilin daw lang siya sa Marks. Tapos dumaan siya ng Dollarama. Tapos pag uwi niya, tinatanong niya ako, bakit yung isang pintuan mo hindi ko mabuksan? Etong sa may passenger side. Sabi ko, hindi ko alam. Nung Friday naman, okay siya kasi nag-grocery ako. Pinick up ko yung lunch bag ko dito kasi after kong mag-work, nag-grocery ako. So, pinick up ko dito sa side na to yung lunch bag ko at saka yung iba pang grocery. Sabi ko, hindi ko alam. And then, yun na nga. Nagtataka siya, hindi daw mabuksan yung pintuan. Tapos sabi ko, wait lang. Parang yung unahan ng kotse ko is dito sa side na yun, sa merong tire. Itaas ng tire, may dent. Sabi ko, may tama yung sasakyan. So, yun na nga. Na-hit and run yung sasakyan na to. It's either sa Marks or sa Dollarama siya nadali. Kasi okay pa naman siya nung umalis siya eh. Nung pagbalik niya yun. So yan ang hirap guys kapag na hit and run. Walang testigo, 'di ba? Kasi nga hit and run. Pwede naman siyang itawag sa insurance. Ewan ko lang. Kasi nag-email na ako. Hindi pa siya sumasagot. Tinatanong ko kung ano bang doon sa broker ko na kinokontak ko na talaga. Doon sa broker, tinatanong ko kung ano bang dapat kong gawin, kung mag-report ba ako sa police, tapos kunin nila yung information. Information, wala namang information na kukunin kasi nga na-hit and run. Kung ano mga details na pwedeng itanong nung insurance. So yun, ang daming pinagdadaan nitong sasakyan na to. So totoo lang, na hail damage, tapos na hit and run pa. Diba? Garbage na ang dating nitong sasakyan na to. Pero in fairness, yung pinakamakina nito, 100 for sure, it's perfectly fine. Yun lang talagang outside ang hindi maganda kasi nga may damage siya. Pero yun, so naghihintay na lang ako ng email no insurance, ng broker. So kapag hindi pa siya nag-email, tatago ko sa ibang broker. Magta-try lang ako, diba? Wala namang masama. Tapos yung kasama ko sa work, yung nag-fix nitong bumper, not bumper, ang tawag dun, yung tambutso na natanggal dun sa pinaka yung binelding niya nung araw na yun. Nakakala ko nanakaw yung part nung sa ilalim. So tinanong ko siya kanina kasi pumasok siya kanina. Sabi niya, i-check niya kung magkano ang magagastos. So sabi ko, bigyan mo ko ng estimate. Kapag hindi sumagot yung insurance, ako na lang magpapagawa kasi yung hail damage na nga tapos may dent pa. Hindi naman daw pangit yung hindi daw malakas yung pagkaka-impact nung bumangga, sabi nung kasama ko sa work. Kaya sabi niya, i-check lang daw niya muna. Pero magagawa niya. So yun, ayun ang ating bad news. Yun yung bad news pa natin. Meron tayong trade war ng US and Canada. Announcement kanina si Trump. Nilagyan na tayo ng tariff. So yun, ang magsasuffer ngayon is mga Canadians at saka mga Americans. So asahan natin na mahal ang bilihin, like kagaya mga dairy. So yan, we'll see kung anong mangyayari. Nagalit na sila sa isa't isa. Yung ang napanood ko kaninang umaga si Doug, yung premier ng Ontario, ibinaban niya lahat yung mga alcohol sa LCBO. Nagalit talaga sila. Syempre naman, no, apektado tayo kasi nga si Trump.
sa bahay. Where are you, Stinky? What are you doing there? Hi. How are you? I'm blowing myself. Hi. How's your day? It's okay. It's all good stuff for me. I like it when letters are not for me. Your voice is different, babe. I know. I'm sick. Dito na tayo guys sa bahay. Yan ang ating dinner steak. So yan guys. Nung nag-grocery ako, I tried na bilhin yung Canadian product. Like this one, yung lettuce. Grown in Canada. Ito, Mexico to. Tsaka ito. O, diba ang cute? Made in Mexico din siya. Ito, I'm not sure kung saan siya. O, see? Mexico rin siya. For sure, avocado. Mexico. Tapos yung onion, I think, I'm not sure kung saan siya. So, yun. Na-share ko lang. Hi! Hi! See you, Miss Mommy? Miss Mommy? So, yan. So, nagluluto ako guys ng lunch. Actually, luto na siya. Ito na siya, corned beef. Yung pound corned beef. Pag nagluluto ako nito, nilalagyan ko siya ng kamatis at saka pepper. Pero hindi ko na siya nilalagyan ng asin kasi naaalatan ako. Tapos ito yung dinner for tomorrow. Basa fish, gawin siyang deep fried. And yung kay Remy, sayote, at saka yung kamote. Nihahalo ko siya for his dinner. Then gawan ko si Mikey ng Nusitran kasi masamang pakiramdam niya. Noong December, nagkasakit ako. Hindi siya nahawa sa akin. Kumbaga, ngayon lang siya nagkasakit. Kasi nga, biglang nabago yung panahon. Nung nakaraang last week, or a few days, mainit, tapos kahapon, biglang lumamig. Kaya yun, nagkasakit siya. Pero pumapasok siya. Galing siya sa bakasyon last week, 1 week siyang bakasyon. Tapos ngayon, kahangin na, bumalik na siya sa trabaho. Kung kailan bumalik na siya sa trabaho, doon naman siya nagkasakit. Hey babe, drink it while it's hot. Thank you. You're welcome.